So today is already September 1, so it's already 1 in the morning. So as you can see, there is inflammation already on this one. So nakatambok siya. And of course, there's an inflammation. Hindi naman siya namamaga, pero I think magbuburus to. Kasi medyo violetish na siya. For the nose, wala naman siyang eksena or kung ano man. So, hindi naman siya masakit. And wala namang severe bleeding. Pero ako kasi medyo bleeder kasi ako. So, may konti pa din siguro yung bleed sa loob. So, this is just for an update. Okay, I'll see you later. Bye! Hey guys, so it's already 2 in the morning. So, ngayon, napapansin ko parang meron na tayong bruises doon sa sides ng ating eyes. Both, feeling ko mamamaga pa siya later. And of course, naging flower horn na po tayo. My God. Pagka na po yung ating noo. So, yun. So, hopefully, ay hindi naman siya sobrang mamaga mamaya. At matutulog na ako kasi medyo inaantok na ako. So, nakaupo lang ako matulog ngayon para hindi siya mamaga. And of course, gagamit ako ng neck pillow. So, yan, update lang. And I think bukas hindi na makakamulit ng mata ko kasi tingnan mo, meron na siyang parang pasa doon sa inner canthus ng aking mata. So, let's see later. Bye! Hello, good morning guys. So, ngayon, next day na. So, day 1. So, ngayon, kung mapapansin nyo, parang medyo may pasa ako dyan. Yan. Good morning. So, in a while, I'll be removing my gauze dito sa harapan ng nguso ko. And I will let you see kung paano natin linisin yung ating suture. And of course, yung sugat dito sa harapan. Good morning! Hello guys, so it's day 1. So right now, maglilinis lang tayo ng kamay kasi maglilinis na tayo ng sugat kasi medyo tawag dito, medyo basa na yung yung nguso ko actually kagabi pa. So ngayon kukuha lang ako ng cotton buds and then meron NSS silang prepare, so atin lang siyang babasain ng konti. And of course, wag nating ididikit yung dulo para hindi makontaminate yung NSS natin. And basain lang natin siya. Ayan. Para lumambot yung tape. Kasi itong mga tape na to, Diyos ko, grabe dumikit. Gently lang. Kasama pala tong isa. Dikit. Shit. So ngayon, hindi naman tayo takot magtanggal ng ganito kasi nurse tayo. So at least may konting background tayo sa pagtatanggal ng mga ganitong tape. Pero syempre maano talaga ito, madikit. And mahirap tanggal yan kapag ikaw magtatanggal sa sarili mo. Wait lang, basahin ko ulit. Yan. Tapos ang gagawin niya, babasain nyo lang muna siya para hindi siya masyadong madikit. Mamadali kasi ako magtanggal. Masama yung tape sa taas. Okay. So ngayon, gently lang natin siya tatanggalin. Gently peel.
Basahin ulit natin. Kasi namumuo na yung mga scabs dun sa loob. Gawa kasi ng tape. May tape pa pala. Ay, Diyos na yun. 49 years bago matanggal. Okay, tapos kuha lang ulit tayo ng bagong. Basa-basain lang muna natin yung mga nasa ilalim. Kasi I'm pretty sure sobrang madikit niya. Medyo effort din pala magtanggal. Kala ko, ang bilis lang. Yan, so binasa lang muna natin siya. Yan. And then, of course, lalagay ulit ako ng alcohol. And, pipil natin siya ng very, very light. Sigitin lang natin tong side, kabilang side. Okay, mga kaibigan, napakadumi. So, of course, ang ating gagawin is, of course, use this one. Lilinisin natin siya. Basa-basain lang muna natin siya. Kasi napaka-bleeder ko kasi. Kaya, yan. Di ba? Parang nakakatakot ang itsura ng ilong mo. Ayan, linis. Yan. Okay, so kapag medyo soak na siya, that's the time tatanggalin natin itong tape na madikit. Gently. My gosh. Ngayon, natanggal na natin most of the pangalan nito, yung mga
So, lilinisin lang natin. Yan. So, mega linis talaga kasi para iwas scar and of course, iwas infection. Guys, malinis na po siya. Wala na po mga scabs sa ating ilong. Nalinis ko na rin yung loob at saka yung labas. So ngayon, maliligo na ako kasi pwede naman maligo pero half bath lang muna. So as you can see, meron tayong konting pasa and of course konting swelling dito. And of course konti dito pero we'll still continue the cold compress and of course maligo lang tayo kasi medyo maingat na. Okay? Bye! Guys, this is day number 3. So kung makikita nyo guys, medyo namaga yung face ko pero medyo nag-subside na ang problema naman. Lumabas yung mga pasa dito sa ilalim ng aking mata and of course dun sa mata ko meron naman siyang konting black. And as you can see, my nose is full of antibiotic kasi lagyan daw ng antibiotic sabi dun sa na-research ko kasi I was advised not to put any antibiotic on until day 3. Tomorrow is the removal of my sutures and hopefully bukas hindi naman siya masakit and of course sana hindi rin mahirapan magtanggal ng mga sutures. So meron ako napansin na parang isang small whiteheads here and small whiteheads there. So naglagay na lang ako ng antibiotics because natatakot ako baka mamaya biglang mag-start yun na maging rejection kasi meron din ako nakita sa mga rhinoplastic group na nagsimula na parang small whiteheads tapos biglang lumaki. So ayoko lang din naman maging ganun kasi ayokong magkaroon ng
problema sa nose natin. So, ito yung ating day number 3. So, I will update you tomorrow on my day number 4 and papunta tayo sa ating clinic tomorrow. Bye! Day 4. So, kakatapos ko lang dumaan sa clinic para magkapa-suture removal. So, tinanggal lang nila yung suture sa alars ko. And as you can see, talagang para tayo naka-eyeshadow na yellow dito sa under eye. And of course, when they remove the cast, meron pa ako dito parang pasa. It's because maybe of the operation, and pinalitan lang nila yung cast ko, at sabi naman ni doctor maganda naman daw yung healing ko. So naiwan pa lang yung stitches from the sides dito sa center tsaka dito. So babalik daw ako sa Thursday. So yun lang ang quick update, and I'll see you on Thursday. Bye. Hello friends, so right now today is day number 7. So right now I'm still doing the hot compress and for the both of the cheeks and even on the forehead, just to relieve the swelling, and of course ma-remove din natin yung bruise natin. And of course I'm using also this arnica cream or gel. So nabili ko to sa Healthy Option. So I'm using also this one, so Arnica Bruise Gel. So I bought it in Healthy Option, so it can prevent the pain, swelling, and discoloration. So this is fragrance free, quick absorbs and fade bruises immediately. So yan, inilalagay ko dito and dito, and of course dito sa face ko kasi napansin ko na nawala na yung maga dito sa noo ko. So dito na lang siya sa face. Ayan. So today is day number 7, and later on pupunta ako sa clinic just to have my tawag dito yung aking tahi to be removed dito tsaka dito. So I will update you guys later. Bye. Hello friends, so right now pupunta tayo sa sa cosmetic. So but the problem na napansin ko is yung columella. Parang hindi siya pantay. Yeah, kahit anong gawin kong tingin mo, mukhang hindi talaga siya pantay. So, ayan, for the side. Here's her for the side. And it's not pantay, right? Hindi siya pantay.